Magandang araw, Codemasters. Welcome to the very first episode of Compute Talks, where Codemasters connect, compute, and chika. This is your safe and fun space here in the College of Computing Studies, kung saan we go beyond the codes and talk about the real stories that makes us who we are. From student life, org experiences, hanggang sa leadership journey, dito natin pag-uusapan lahat. Every month, we'll sit down, kwentuhan, and share insights na makatutulong sa ating lahat as Codemasters. And for today's special episode, I'm really excited dahil kasama natin si Ashley Kusay, now a sophomore student and also the head of the CSG Secretariat Committee, to talk about his experience as a freshie last school year and his new journey stepping into leadership roles. So let's get started. Welcome to Compute Talks. So hi Ashley, welcome to Compute Talks. Thank you for joining me here in our very first episode. Hi Ate Faith! Hi everyone! My name is Ashley Kusay. It's very honored to be part of this special episode, lalo na ngayon. So ayun, let's start with your last school year. As a freshie, paano mo di-describe yung overall experiences mo here in CCS? So far naman, as a sophomore student, sobrang saya kasi ang dami kong nakakasalamuhang mga tao and sobrang laki ng influence nila sa akin, lalo na ngayon. Ayun. Alam naman natin, di ba, na hindi madali ang transition from high school to college. Ano yung mga challenges na hinarap mo as a freshie and how are you able to overcome it? Yung pinaka-challenging talaga sa akin is yung wala tayong advisor. Yun. Nanibago ako kasi akala ko kapag president ka, yung mga gagawin mo is yung parang ginagawa mo lang din ng senior high ka or yung high school ka, nagbabantay ka lang ng mga klase mo. Ngayon kasi inaasikaso mo yung buong section, parang ikaw na talaga yung advisor. Tapos, isa pa dun yung parang changes din na na nakarely sila sa yung lahat. Yun lang. Totoo. And di ba ngayon, sophomore ka na? How does it feel na hindi ka na baguhan sa college natin? Ano yung mga bagay na nagbago in terms of your perspective sa academics and org life? Siguro yung yun nga, ginakalimutan ko yung tanong. Go lang. Ulitin ko na yung tanong ulit. Di ba ngayon sophomore ka na? How does it feel na hindi ka na baguhan sa college natin? And ano yung mga bagay na nagbago in terms of your perspective sa academics and org life? Siguro yung nagbago sa perspective ko ngayong sophomore is yung mga parang mga na-unlock na bagong idea and bagong mga tao na akala ko dati mahirap i-approach ka nun. Yun lang. Okay. And now that you're also starting to get involved sa student leadership, ano yung mga common myths or misconception about being a student leaders na gusto mong i-debunk ngayon? Yung kapag student leader ka, bawal ka mapagod. Totoo. Kasi akala nila porket student leader ka, wala ka ng karapatang magreklamo kasi you're doing your job and your job is, yun nga, gawin mo lahat ng mga dapat mong gawin kasi nga, trabaho mo yun. And yun lang, para sa akin, hindi masamang unahin yung sarili bago yung iba kasi minsan hindi na siya maganda. Yun lang. Totoo, totoo. And kung may isang piece of advice ka na gusto mong ibigay sa mga incoming freshies natin or even sa mga student na hesitant sumali sa orgs or leadership, ano yun? Ano lang, sa mga freshman na parang hesitant and sobrang natatakot na sumali sa mga org, huwag kayong matatakot kasi doon mag-start yung masayang college journey nyo. Tapos, doon din kayo matututo ng mga bagay-bagay na parang nagpipigil sa inyo kasi, alam mo yun, parang kasi yung safe space mo, ayaw mo umalis doon kasi sobrang comfy mo doon. So, mas maganda na umalis ka talaga doon and mag-explore. Kasi, ayun, yun yung pinaka thrilling and parang sobrang enjoyable na part ng college life mo. Yun lang. Totoo yun. Ako organizations is more than just paperworks, ganyan, events. They are
It's about building camaraderie, friendship, ayun, family, ganon, and building up experiences na magagamit naman natin sa sa future natin. And so ayun, okay Ashley. Mag-move na tayo sa ating fun segment ngayon. Itong fun segment na to ay tinatawag namin na Gika na ba? Rules are simple. I'll ask you quick CCS or light trivia questions. If tama ang sagot mo, safe ka, pero kapag mali, iinom ka ng random condiments. And yung random condiments na yan ay pwede na natin ilabas ngayon. So, ayun. So, I'll start asking you questions na ha. Okay. Gina. Okay, alright. Sino sa committee or sa school ang nagpapanggap na gusto mo pero hindi mo talaga kaya kausapin? Drop name. Sagot or lagok? Sa ngayon, yung pinaka-hate ko, or parang talagang sobrang fake lang ng pakikisama ko, siguro yung yung mayor ng ate. Si may reason naman yun bakit ganon. Kasi, di ka naman magkakaroon ng hate sa tao kung walang ginawa sa'yo yung hindi maganda. Grabe ang tapang nun. Ayaw niya talaga uminom ng condiments natin. Talaga ko iinom yan. Wag niya ikakat yun ah. Wag talaga, wag. Sige, ilabas niyo pa yan. Blur din. Okay, so moving on sa next question natin. Kung may isang tao kang pwedeng i-block forever, sino yon at anong huling message mo sa kanya? Siguro yung ex ko sa Komsa. Oh! Sino doon? Kailangan mo mag-drop name? Oo. Si kasi, tapos yung last message ko sa kanya, sana kung ano yung ginawa niya sa akin, huwag niya nang gagawin sa iba. Kasi napaka-traumatizing talaga niya. Anong year? Uy, tama na, nag-drop name na ako. Okay, tama na daw. Okay, so last question. Willing ka bang bitawan si Hen if nafe-feel mong nakakasagabal na siya sa duties mo? Napag-usapan na namin yun ni Hen, na kapag alam niya na parang parehas na kaming wala na talaga sa parang kung ano talaga yung gusto namin. Kasi nag-usap na kami na ganito dapat, hindi dapat kailangang maging parang hindrance yung each other. Kapag alam na namin parehas na parang hindi na kami compatible or parang hindi na normal sa isang relationship yung parang kailangan mag-isip palagi kung tama pa ba yung nangyayari sa inyo. Kasi may point talaga na dumating na na parang wala na siyang time. Yun yung pinag-awayan talaga namin ng sobra, nung wala na siyang time. Kasi ano ba naman yung maglalaan ka lang ng kahit 5 minutes lang ng oras mo sa buong araw mo sa isang tao, di ba? So yun, kapag parang, dadrop ko siya kapag hindi na talaga kami okay. Kasi, naisip ko kasi, kapag yung lalaki naka-apekto na sa studies mo, hindi na siya maganda. Dapat kasi tutulungan ka niyang mag-grow. Alam ni Hen yun. Grabe. Nasagot niya lahat ng questions nang hindi uminom ng random condiments, di ba? Okay, sige, magtatanong pa ako ng isa pang last Sige, question. kahit 6 pa yan. Kung bibigyan ka namin ng chance para palitan ng isa sa executive officers namin, sino yon at bakit mo siya papalitan? Lag mo, be! Dayo ko talaga uminom, sorry sa... si Ate Mai. Oh, bakit? Hindi siya negative eh. Siguro, na rin, parang sobrang na-enhance niya na din kasi. Tsaka, kada may mga time na kailangan gumawa ng paper. Talagang, nandun yung willingness niya tumulong sa akin. Kaya parang, kapag ayaw niya na, ganun, Ate Mai, ako na lang. Alam mo na yun, Mai. Take note, Mai, ha? Okay, that's nice. Palaban si Ashley, guys. So, thank you for being such a sport. And before we close, Ashley, if there's one takeaway you want Codemasters to remember about student life and leadership, ano yun? Huwag yun na lang pabigatin yung trabaho ng leader. Kapag hindi nyo kayang maging solusyon, huwag kayong maging problema. Tama. Perfect. Solid. Thank you for that. And
Thank you for sharing your story with us today. And that wraps up our very first episode of Compute Talks, where Codemasters connect, compute, and chika. Thank you so much, Ashley, for joining us and inspiring our Codemasters with your journey from being a freshie to stepping into leadership. To all our listeners, we hope you enjoyed this kwentuhan and that you carry with you the idea that student life isn't just about grades. It's about growth, involvement, and leadership. This has been Faith, your host, and I'll see you again next month for another round of kwento, kulitan, and learnings here at Compute Talks. Till next time, Codemasters, ingat kayo.